Sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol sa Bitcoin Act, isang panukalang batas na maaaring maging malaking pagbabago sa mundo ng cryptocurrency, lalo na sa bansang US. Ayon po sa CoinShares, kung maisa sa katuparan ang Bitcoin Act, posibleng ituring si Bitcoin bilang isang strategic reserve asset ng bansa na may malaking epekto hindi lamang sa presyo ni Bitcoin kundi pati na rin sa pagtanggap ng publiko sa cryptocurrency. Ngayon ay ano ang mga layunin ng batas na ito? Ano ang posibleng epekto nito sa market ng crypto at paano po makikinabang ang ekonomiya ng US dito? Kaya ayan, ayon dito ay ang pinakamalaking regalo ng President-elect na si Ginoong Donald Trump sa community ng crypto ay yung kanyang pag-approve sa Bitcoin Act na ito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano nga ba ang Bitcoin Act at bakit po ito napakahalaga? Ang Bitcoin Act na formal na tinatawag na boosting innovation, technology, and competitiveness through optimized investment nationwide. Yan, Bitcoin Act ay ipinakilala noong unang bahagi ng taon ni US Senator Cynthia Lummis. Yan. Yan po. Ulitin po natin. Ang Bitcoin Act ay tinuturing po itong boosting innovation, technology, and competitiveness through optimized investment nationwide. Ayan. Ngayon ay layunin po ng batas na ito na gawing bahagi ng national reserves ng US ang Bitcoin, katulad po ng pagtrato sa ginto. Ibig sabihin ang government po ng US ay maaring mag-imbak or mag-accumulate ng Bitcoin bilang isang uri ng safe asset para protektahan ang kanilang kapital at ekonomiya. Kung ito ay maipapasa, ang Bitcoin Act ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon po ng 1 million na BTC bilang bahagi ng US reserves sa loob ng 5 taon. Ito ay isang napaka-agresibong hakbang na maaring magdala ng malaking pagbabago sa financial framework ng bansa at may magbigay po ng mas mataas na legitimization kay Bitcoin sa mata ng mga institution at ng publiko. Ngayon ay ano po ang magiging epekto ng Bitcoin Act sa market ni Bitcoin? Kung ang Bitcoin Act ay maisa sa batas, sinasabi ng CoinShares na ito ay magdadala ng malaking interes mula sa iba't ibang sektor, hindi lamang sa mga institusyong pinansyal, kundi pati na rin sa mga ahensya ng gobyerno. Ang pagkuha po ng malaking halaga ng Bitcoin para sa US reserves ay maaaring magpataas ng demand para sa asset na ito at ayon sa mga analyst ay maaring humantong ito sa mas mataas na presyo ni Bitcoin. Bilang karagdagan, kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, tumataas na ang presyo ni Bitcoin sa $76,400 matapos po ang announcement sa pagkapanalo ni Ginoong Trump sa eleksyon. Ito ay nagpapakita ng tiwala ng mga investors sa posibleng pro-crypto policies ng administrasyon ni Trump. Kung maipasa ang Bitcoin Act, ang pagbili ng gobyerno ng US ng Bitcoin ay maaaring magdala ng mas malaking buying pressure na posible pong magdala kay Bitcoin sa bagong all-time high nito. Ngayon ay paano naman po makikinabang ang US sa pagkakaroon ng kanilang sariling Bitcoin reserves? Isa po sa mga pangunahing layunin ng Bitcoin Act ay ang bawasan ang pambansang utang ng US sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng malalaking Bitcoin reserves. Ayon po sa panukala, ang pagkakaroon ng 1 million na Bitcoin sa loob ng 5 taon ay magbibigay po ito ng klase ng asset na hindi kontrolado ng central banks at may kakayang magbigay ng proteksyon laban sa inflation at economic instability. Si Bitcoin bilang isang decentralized asset ay hindi apektado po ng mga monetary policies na kadalasang nagpapababa sa halaga ng fiat currencies. Sa ganitong paraan, ang pag-imbak or pag-accumulate ng Bitcoin sa national reserves ay isang paraan upang mapanatili ang tunay na halaga ng kanilang kayamanan sa harap ng mga krisis sa ekonomiya at inflation. Ngayon, ano po ang epekto ng administrasyon ni Trump sa cryptocurrency regulation? Ang pagbabalik po
ni President-elect Trump sa White House ay nagdala ng panibagong pag-asa sa crypto market. Lalo na't ang dating presidente ay nagpakita po ng pagsuporta sa isang Bitcoin reserve noong kanyang kampanya. Kasabay nito ay umaasa ang marami na magkakaroon ng bagong regulasyon na mas pabor sa cryptocurrency. Isa po sa mga issue na nais aksyonan ng bagong administrasyon ni President-elect Trump ay ang Securities and Exchange Commission o SEC at ang kasalukuyang pamumuno nito sa ilalim ni Ginoong Gary Gensler. Madalas ay kinikritiko po ni President-elect Trump ang SEC at marami ang umaasa na magkakaroon po ng pagbabago sa kanilang pamamalakad na mas magiging pabor sa cryptocurrencies. Sinusuportahan ito ng mga pangunahing brokers tulad po ng Canaccord na naniniwalang ang pagbabagong ito sa SEC ay maaari pong magdala ng mainstream financial adoption ng crypto assets. Ngayon ay paano po nakakatulong ang Bitcoin Act sa pagtanggap ng mga institution sa crypto market? Ang Bitcoin Act ay isang napakalaking hakbang tungo sa institutional adoption ni Bitcoin. Kung magiging bahagi ng US reserves si Bitcoin, magiging mas bukas ang mga institution na pag-aralan at mag-invest sa cryptocurrencies. Ito po ay magiging hudyat na seryosohin si Bitcoin bilang isang lehitimong asset, hindi lamang para sa mga individual investors, kundi pati na rin para sa mga malalaking kumpanya at mga bangko. Marami ng mga institution tulad ng MicroStrategy ang matagal na pong bumibili ng Bitcoin at nagpapakita ng interest dito. At ang pagtaas ng institutional investments ay nagdala ng mas malaking liquidity sa market. Ngayon kung ang US government mismo ay bibili ng Bitcoin, mas magkakaroon po ng tiwala ang mga institution sa crypto na siyang magre-resulta sa mas mataas na adoption at mas malawak na paggamit ng cryptocurrency. Ngayon ay ano naman po ang mga bagong oportunidad na maaring dala ng Bitcoin Act para sa mga investors. Para po sa mga investors, ang Bitcoin Act ay nagdadala ng potensyal na makakita ng mas mataas na halaga ng Bitcoin sa hinaharap. Sa pamamagitan po ng patuloy na pagbili ng gobyerno ng US, magkakaroon ng constant buying pressure kay Bitcoin na maaring magtulak sa presyo nito pataas. Ang mga investors na nais makisabay sa ganitong pagtaas ay maaring makakita ng malaking returns sa kanilang investment kay Bitcoin. Gayon din kung ang mga institution at ang gobyerno ay magsisimulang mag-accumulate ng Bitcoin, ang asset ay magiging mas bihira sa market na magbibigay ng mas mataas na value po nito dahil sa scarcity. Para sa mga retail investors, ito ay isang sinyalis upang pag-isipan ang kanilang position sa crypto habang hindi pa ganap na nagiging mainstream ang Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito sa Bitcoin Act na ito? Sa aking pananaw ay ang Bitcoin Act ay isang makapangyarihang pahayag na ang cryptocurrency ay hindi lamang isang speculative asset. Ito ay unti-unting nagiging isang mahalagang bahagi ng global financial system. Kung ito ay maisa sa katuparan, hindi lang nito mabibigyan ng halaga ang Bitcoin, kundi magdadala rin ito ng malaking pagbabago sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa crypto. Ang hakbang ng gobyerno ng US na mag-accumulate ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang reserves ay magbubukas po ng mas maraming oportunidad para sa mga investors at magdadala ng mas malawak na adoption sa mas maraming industriya. Gayunpaman mahalaga rin na tandaan ang mga risk na kaakibat ng ganitong klase ng investment dahil si Bitcoin ay nananatiling volatile at hindi pa rin ganap na stable. Ang Bitcoin Act ay maaari pong magdala ng napakalaking pag-angat sa market ng cryptocurrency at magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga bansa na pag-isipan ang paggamit ng Bitcoin bilang isang strategic reserve asset. At sa huli, ang pagpasa po ng Bitcoin Act ay maaring maging simula ng isang bagong era para sa crypto industry at para sa ating pandaigdigang ekonomiya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.